Magandang araw po mga minamahal kong lolo at lola. Ako po ang inyong kaibigan, narito para magbigay ng liwanag sa isang napakagandang balita. Matapos ang mahabang taon ng pagtatrabaho, pag-aalaga sa pamilya, at pagtitiis sa init at ulan, narito na po ang inyong gantimpala. Ang Mayo 2026 na ito ay hindi ordinaryong buwan. Mayroon po tayong P1,000 dagdag sa buwanang pensyon at extra cash na ipinamamahagi ng SSS at GSIS. Bakit po ito mahalaga? Dahil ang bawat sentimo ay nangangahulugan ng mas masarap na pagkain, mas mabisang gamot, at mas komportableng buhay. Kaya po, manatili kayo. Ang inyong kinabukasan ay ating pag-uusapan ngayon. Ang pinagmulan ng magandang balita noong Marso 2026, inanunsyo ng pamahalaan sa ilalim ng Social Security Enhancement Program ang isang malaking reforma para sa ating mga senior citizen. Ang TRUP 1,000 across-the-board pension increase ay bunga ng mahabang pakikipaglaban ng mga samahan ng mga retirado at ng pagkilos ng Kongreso upang itaas ang replacement rate ng ating pensyon mula sa kasalukuyang 36% patungo sa mas makatuwirang antas. Ano po ang ibig sabihin ng replacement rate? Ito po ang porsyento ng inyong huling sweldo bago magretiro na kayo ay natatanggap bilang pensyon. Halimbawa, kung ang inyong sweldo noong nagtatrabaho pa ay pa 20,000 bawat buwan at ang pensyon nyo ay 7,200, ito ay 36% replacement rate. Sa bagong reforma, target na itaas ito ng unti-unti hanggang sa makarating sa 50% sa loob ng 5 taon. Ang 1,000 increase na ipinatutupad ngayong Mayo 2026 ay ang unang yugtuas ng reformang ito. Kasabay nito, mayroon ding one-time extra cash assistance na ibinibigay bilang tulong sa pag-aangkat ng bigas, pagbili ng gamot, at iba pang pangunahing pangangailangan. SSS versus GSIS, alin ang makukuha ninyo? Ang mahalagang malinaw po na ang NSSS Social Security System ay para sa mga nagtrabaho sa pribadong sektor, mga empleyado sa mga kumpanya, tindahan, pabrika, at mga self-employed tulad ng mga nagtinda sa palengke o nagmaneho ng tricycle. Samantalang ang GSIS, Government Service Insurance System, naman ay para sa mga naglingkod sa gobyerno, mga guro, empleyado sa munisipyo, sundalo, pulis, at iba pang public servants. Para sa SSS pensioners, ayon sa pinakahuling datos noong Marso 2026, ang minimum monthly pension fund sa SSS ay tumaas mula 2,000 pounds patungong taas 3,000 pounds. Ang maximum pension fund naman na dating nasa paus 20,000 pounds para sa mga may 40 years of contributions ay tumaas ng kausa 1,000, ngayon ay kausa 21,000 na po. Kasama sa anunsyo ang unstaggered release schedule o ang pagpapakawala ng dagdag na pondo sa magkakaibang petsa upang maiwasan ang siksikan sa mga sangay at masiguro ang sapat na cash flow. Ang SSS ay naglabas ng extra cash assistance na Y5,000 para sa mga pensyonadong may 30 credited years o higit pa at 30,000 para sa mga may 10 to 29 years ng kontribusyon. Para sa GSIS pensioners, ang GSIS naman ay may automatic indexation policy kung saan ang pensyon ay inaayon sa inflation rate at salary adjustments sa gobyerno. Dahil sa Salary Standardization Law 6 na inaprubahan noong Pebrero 2026, tumataas din ang base ng pensyon ng mga retiradong empleyado ng gobyerno. Ang P1,000 increase yan sa GSIS ay nailapat sa old age pension at yung disability pension. Dagdag pa rito, mayroong mid-year cash gift na P10,000 para sa mga retiradong may 15 years of government service pataas and P5,000 para sa mga may 5-14 years. Bakit Mayo 2026 ang tuluyang pagpapatupad? Ayon sa Joint Circular No. 2026-03 ng SSS, GSIS at Department of Budget and Management, DBM, ang Marso at Abril ay inilaan para sa system migration at data validation. Ito po ang proseso ng pagsusuri sa record ng bawat miyembro upang tiyaking tama ang kanilang credited years of service, CYS, at monthly salary credit, MSC. Ang Mayo 2026 ang itinakdang buwan ng full implementation at retroactive payment
mula Enero 2026. Ang retroactive payment ay nangangahulugang babayaran ang inyong G1,000 dagdag simula Enero hanggang Abril 2026. Kaya sa inyong unang pensyon ng Mayo, makakatanggap kayo ng per 4,000 retroactive 1,000 x 4 buwan, bukod pa sa bagong buwan ng pensyon at extra cash assistance, ang papel ng digital transformation. Sa kasalukuyang administrasyon, malaking bahagi ng reforma ang digitalization. Ang Bermuda SSS Portal at Gessis Touch mobile app ay pinalawak upang magbigay ng real-time tracking ng pension, loan balances at ACOP status. Itinayo rin ang Unified Pensioner ID System na magdudugtong sa SSS at GSIS databases upang maiwasan ang double pension claims at ghost pensioners. Ngayon po, halina at tingnan natin sa pamamagitan ng mga kwento ng ating mga kaibigan kung paano talaga ito makakaapekto sa inyong bulsa. Scenario 1, si Lola Nena, 72 anyos, SSS pensioner. Si Lola Nena ay nagtinda ng gulay sa palengke ng 30 taon. Naging self-employed member siya ng SSS at naghulog ng minimum contribution. Nang magretiro siya noong 2018, ang pensyon niya ay mita 3,200 bawat buwan. Dati, Abril 2026, buwan ng pensyon, 3,200 wala pang extra cash. Ngayon, Mayo 2026, 1,000 increase, 3,200 plus 1,000 4,200 bagong buwan ng pensyon. Retroactive payment, Enero-Abril, 1,000 x 4, 4,000. Extra cash assistance, 30 years CYS. 5,000. Kabuang matatanggap ni Lola Nena sa Mayo 2026. Now, 4,200 Mayo pension, plus 4,000 retroactive, plus 5,000 extra cash. Now, P3,200. Paano niya ito magagamit? Gamot sa diabetes at high blood. 3,500 bigas at ulam, buwan ng budget. 4,000 bayad sa kuryente at tubig. 3,500 ipon para sa emergency. 2,000 pamasahe at konting luho. 1,200 mula sa dating 3,200 na halos ubos na sa gamot lamang, ngayon ay may natitira pang 1,000 para sa ipon. Sa isang taon, ang dagdag na 1,000 bawat buwan ay 12,000 ang sapat na para sa isang check-up sa doktor o emergency na gastos. Scenario 2, si Tatay Erning, 68 anyos, GSIS pensioner. Si Tatay Erning ay naglingkod bilang utility worker sa munisipyo ng 20 taon. Ang huling sweldo niya ay P18,000. Sa GSIS formula, ang kanyang pension ay kumakatawan sa 90% ng average monthly salary sa huling 3 taon multiplied by 2.5% for every year of service. And kalkulasyon ng dati niyang pension. Average monthly salary, 18,000, 90% ng 18,000, now 16,200, 20 years x 2.5% as or 50%, 16,200 x 50% as P at 100, dati niyang buwan ng pension. Ngayong Mayo 2026, in 1,000 increase, Pay 100 plus 1,000 as in mind 100. Retroactive, Enero-Abril, 1,000 x 4 as in 4,000. Mid-year cash gift, 15 plus years. 10,000 kabuang matatanggap ni Tatay Erning, 9,100 plus, 4,000 plus, 10,000 causing 23,100. Pambayad utang analysis. Mayroon pa si Tatay Erning na GSIS Consolidated Loan na may natitirang balanse na 45,000 na. Ang kanyang buwanang amortization ay 1,500 AU. Dahil sa bagong dagdag na 1,000 mula sa natitirang 5,600, Peta 100, 2,500, ngayon ay may 6,600 na siyang natitira pagkatapos bayaran ang utang. Pwede niyang dagdagan ang bayad sa utang ng 500 hours bawat buwan upang mas mapabilis ang pagbayad mula 18 buwan, maaaring maging 14 buwan na lamang. After SARS-FAR, Scenario 3, si Nanay Fe, 75 anyos, SSS pensioner na may loan offset. Si Nanay Fe ay dating kasambahay at naging SSS member sa ilalim ng kasambahay law. Naghulog siya ng 15 taon. Ang pensyon niya ay 5,500. Mayroon siyang salary loan na 40,000 noong 2022 na hindi pa nababayaran. Ang clawback benefit offset, ang clawback collection by benefit offset ay ang automatikong pagbawas sa pensyon upang bayaran ang hindi nabayarang utang. Sa kaso ni Nanay Fe, ang buwanang bawas ay up 1,000 mula sa 4,500, natitira lamang 3,500.
Sa bagong pensyon, Mayo 2026. Bagong pensyon, 4,500 plus 1,000 para sa 5,500. Less clawback, 5,500, 1,000 para sa 4,500. Retroactive, 1,000 x4 or 4,000. Extra cash, 10-29 years. 3,000, kabuang matatanggap, 4,500 neto plus 4,000 plus 3,000, 11,500. Mahalagang paalala, kahit may clawback, ang 1,000 increase ay hindi mababawasan ng utang. Ang clawback ay kumakaltas sa original na pensyon, hindi sa dagdag, kaya ang 4,500 ni Nanay Fe ay mas mataas ng 1,000 kumpara sa dati niyang 3,500 neto. Gastaker, Babala Verber 1, ang ACOP, Annual Confirmation of Pensioners. Mga lolo at lola, mayroon pong isang mahalagang requirement na hindi dapat kalimutan. Ang CACOP o Annual Confirmation of Pensioners. Ito po ang taunang pagpapatunay na kayo ay buhay pa at lehitimong tumatanggap ng pensyon. Ano ang mangyayari kung hindi kayo mag-ACOP? Ang inyong pensyon ay mao-suspend o pansamantalang ititigil. Sa SSS, kailangang gawin ito tuwing kaarawan ninyo o sa itinakdang buwan batay sa inyong birth month. Sa GSIS naman, ang ACOP ay ginagawa tuwing Enero hanggang Marso ng bawat taon. Paano mag-ACOP? Chi1, online. Sa pamamagitan ng MyDarSSS o Guesses Touch and App gamit ang inyong smartphone. Kailangan lang ng selfie na may hawak na valid ID at petsa. 2. Face-to-face. Sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch o sa mga satellite offices, sa malls at barangay halls. 3. Home visit para sa mga bedridden o may malubhang karamdaman, maaaring humiling ng house visit sa inyong branch manager. Mahalaga, kung hindi kayo nag-ACOP noong 2025, maaaring hindi kayo makatanggap ng extra cash assistance ngayong Mayo 2026. Kaya po, kung hindi pa tapos, gawin agad. Trusmers, Babala, NER2, ang clawback at benefit offset. Tulad ng kwento ni Nanay Fe, marami sa ating mga seniors ang merong outstanding loans sa SSS o GSIS. Ang clawback ay legal at automatikong proseso. Ngunit may limitasyon ito. SSS. Ang maximum na maaaring bawasan ay 15% ng monthly pension para sa salary loan at 20% para sa calamity loan. GSIS. Ang consolidated loan offset ay maaaring umabot hanggang 30% ng monthly pension. Kung ang inyong buwanang bawas ay lumampas sa limitasyong ito, ilapit agad sa branch at humingi ng a reconciliation of account. Minsan, ang system error ay nagdudulot ng sobrang pagbawas. Babala ning 3 mga scam at fake news. Sa tuwing may malaking release ng pera, lalong dumadami ang mga manloloko. Narito ang mga karaniwang modus. 1. Text scam. Nanalo kayo ng 50,000, i-click ang link para maklaim. Huwag mag-click. Ang SSS at GSIS ay hindi nagsusulat ng personal na text na may link. 2. Fake SSS GSIS representatives. May mga nagkukunwaring empleyado na nagsasabing kailangan ng processing fee para sa dagdag na pensyon. Tandaan, libre ang lahat ng serbisyo ng SSS at GSIS. 3. Social media fake pages. Maraming pekeng Facebook page ang gumagamit ng logo ng SSS GSIS. Ang lehitimo lamang ay ang verified blue checks na opisyal na page. Pananggalang, huwag magbigay ng SSS GSIS number, password o OTP noun kahit kanino. Tawagan ang SSS Hotline 14555 o GSIS Hotline 84747 para mag-verify. Magdala ng kasama sa tuwing pupunta sa branch. Babala Park 4, staggered release at delayed payments. Dahil sa staggered release schedule, hindi lahat ay makakatanggap sa parehong araw. Ang SSS ay gumagamit ng last digit of SSS number in sa 1-3, unang linggo ng Mayo, 4-6, ikalawang linggo sa 7-9, ikatlong linggo na sa huling linggo. Kung lampas na sa inyong schedule at wala pa rin ang pera, mag-inquire agad man nun sa branch. Maaring may issue sa inyong bank account o nagbago ang inyong enrolled bank. Paano gamitin ang My SSS at GSIS Touch?
Huwag po kayong matakot sa teknolohiya, lolo at lola. Madali lang po ito at tutulungan ko kayo. Para sa SSS, My SSS Portal. 1. Buksan ang TISA wss.gov.ph sa inyong cellphone o computer. 2. I-click ang member login. 3. Ilagay ang inyong user ID at password. Kung wala pa, pumunta sa Not Yet Registered, click here. 4. Kapag nakapasok na, hanapin ang Bacter Pension Information sa dashboard. Makikita ninyo ang monthly pension amount, credited years of service, loan balance at clawback status, ACOP status, kailan huling nag-confirm. Para sa GSIS Touch mobile app. 1. I-download ang GSIS Touch Knob sa Google Play Store o App Store. 2. Mag-register gamit ang inyong EBP number. Find it in your old GSIS ID. 3. Kapag nakapasok, pumunta sa My Pension para makita ang monthly pension, service years, loan balances, mid-year cash gift status. Tip: kung mahirap basahin ng maliit na letra, gamitin ang Macron Zoom Time feature ng cellphone. I-pinch ng pabuka ang dalawang daliri sa screen o kaya humingi ng tulong sa inyong apo ni kapitbahay na marunong sa cellphone. Kung mas gusto ninyong personal na pumunta, narito ang mga payo. 1. Dumating bago mag 8:00 a.m. Ang mga branch ay bukas ng 8:00 a.m. Ngunit ang pila para sa Senior Citizen Priority Lane ay nagsisimula ng 7:30 a.m. Mas maaga, mas mabilis. 2. Dalhin ang Priority ID. Kung mayroon kayong OSCA ID, Office of Senior Citizens Affairs, o MAS PWD ID, ipakita agad sa guard para madirect sa MAS Priority Lane, PRO. Ang batas ay nag-uutos na unahin ang mga senior at may kapansanan. 3. Kumpletuhin ang requirements. Valid ID, passport, driver's license, SSS, GSIS ID o voter's ID, ATM passbook o bank statement kung nagbago ang account, accomplished form, kuhanin sa information counter. 4. Magdala ng maliit na upuan. Minsan, kulang ang upuan sa labas. Ang inyong foldable stool ay magiging kaibigan. 5. Uminom ng gamot bago umalis. Kung may maintenance medicines kayo, huwag kalimutang kumain at uminom bago maglakad at pumila. 6. Magdala ng tubig at payong. Mainit sa tanghali at biglaan ng ulan. Para sa mga hindi makalakad, tumawag sa SSS branch or GSIS branch kung saan kayo naka-enroll at humingi ng home service request. Kailangan ng medical certificate mula sa barangay health worker o doktor. Mga minamahal kong lolo at lola, tandaan ninyo, ang bawat sentimo ng inyong pensyon ay pinaghirapan ninyo. Hindi ito limos, hindi ito pabor, ito ay inyong karapatan bilang mga naglingkod at nagtrabaho para sa bayan at sa inyong pamilya. Ang 1,000 dagdag at extra cash ngayong Mayo 2026 ay isang patunay na ang inyong boses ay naririnig at ang inyong sakripisyo ay hindi nakalimutan. Huwag po kayong mahiyang magtanong, huwag kayong matakot magreklamo kung may mali. At higit sa lahat, huwag ninyong hayaang manloko ang sinumang magtatangka sa inyong pera. Ang inyong pensyon ay buhay ninyo, ingatan ito ng husto. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, pakishare sa inyong mga kaibigan, sa barangay, sa simbahan, o sa grupo ng mga senior. Marami pa rin pong hindi nakakaalam ng magandang balitang ito. At kung hindi pa kayo nagsusubscribe, pakipindot na po ang buton. Araw-araw tayong magkakasama sa paglalakbay na ito para sa mas ligtas, mas malusog, at mas masayang buhay ng ating mga lolo at lola. Mula sa inyong kaibigan, laging nagsasabing, narito ako para sa inyo. Mabuhay po kayo, hanggang sa muli, ingat po palagi. Paalam.